Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, May 24 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Yes, Lord Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay mo sa akin. Gayon din, sa manonood po ng channel nito. Pag-ingatan mo kami sa buong araw po ng linggo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, dalawang low pressure area na po ang ating minomonitor. Parehas pa po ito na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Titignan natin kung ang magiging bagyo ba yung isa sa dalawang low pressure area na yan. Kasama na rin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin simulan, baka makalimutan nyo hong i-like, i-share yung ating update para mapanood po ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Malaking bagay at tulong na rin po yun para sa amin. So mamaya, tapusin niyo po yung video dahil meron akong sorpresa sa bandang dulo. May shoutout po tayo mamaya doon. So ito po, ang una po natin titignan dito, yung direction po ng dalawang low pressure area. Alamin muna natin yung lokasyon. Yung isang LPA po na nakadikit na dito sa may bandang silangan po ng Mindanao, unlikely pa rin ang category. Meron po itong lokasyon ngayon, 655 kilometers east of General Santos City. Kung makikita nyo na kulay green na pa rin yung category nito, ibig sabihin unlikely at pwedeng malusaw dahil sa init na dulot ng easterlies, pwedeng ma-develop into low chance. So kailangan i-monitor pa rin natin yan. Pero yung trap extension po ng hangin ng low pressure area na yan, kahit unlikely yan, nakakaapekto sa ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. Mamaya, banggitin ko po yung mga lugar at kailangan maging handa at maging alerto yung mga silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas. Ito naman pong low pressure area na develop po kahapon ito lumabas pero nakita na ito sa tropical cyclone threat potential natin. Kung makikita ho ninyo, low chance ang category ng LPA na ito. Ito po may lokasyon na 2,080 kilometers east of northeastern Mindanao. Bagamat sa ngayon tinuturing na rin natin ito bilang banta dahil nga po nasa low chance yung category. After maging low chance yan, nasa medium at magiging isang high chance na low pressure area and then magiging tropical depression. At itong pangalawang low pressure area ay walang direktang epekto pa. Yung naunang low pressure area lang. Itong naunang LPA na unlikely ang category, ngayong araw hanggang bukas po, Lunes, ang inaasahang pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga pagbabago tayong kinoconsider dyan. Pwede yung bumilis ang paggilos o pwedeng hatakin niya. Yung tinatawag natin na epekto ng easterlies at yung southwesterly wind flow. Ngayon naman alamin na po natin yung pinakalagay ng panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Actually, maalinsangan pa rin talaga ang panahon na ating nararanasan. At talagang tiis-tiis muna tayo. Yung mga gusto ng ulan, tiis lang po muna. At mararanasan naman natin yan. Malapit na tayo sa tag-ulan season. Pero dapat maging handa kayo, ha? Ito po, sa ating po tinatawag na forecast weather condition, sa area pa rin po ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, kasama po ang Negros Island region at Palawan, asahan po bandang hapon ito, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang mararanasan dahil po sa trap o extension po ng hangin ng low pressure area. Mga lugar na binanggit ko, may mataas na chance ng pagbaba sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras dahil po sa trap ng LPA. So sa parte naman po ng Bicol region, Quezon at Aurora, mataas naman ang chance ng cloudy skies ngayong hapon at possible din ang mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Explain ko po ng mabuti. Ang easterlies po, ito yung malinsangang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. At nandun na tayo sa peak o pinakatodo po ng easterlies. Kaya nga po kahapon, sobrang alinsangan talaga ng panahon dahil yung sa easterlies. Ito pong easterlies na yan, inaasahan sa mga susunod po na mga araw ay hihina na po ng hihinayan dahil nga po papasok naman ang epekto po ng southwesterly wind flow o mahinang habagat. Mamaya meron tayong explanation at kung ano ang magiging epekto ng habagat sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Parte naman po ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Kalat-kalat po na pag-ulan yan na may kasamang pagkulog at paggidlat dahil po sa local thunderstorms. Ang local thunderstorms po natin, madalas ito na nagpapaulan bandang hapon. Kahit sobrang mainit po sa umaga, sa tanghali, may mga matataas pa rin ang tsansa ng pag-uulan sa bandang hapon. Ang parte ng Metro Manila hindi masyadong nakaranas ng pag-ulan kahapon. Pero silangang bahagi po ng Visayas,
at silangang bahagi ng Mindanao nakaranas po ng mga pag-uulan. So hindi po pare-pareho ha, hindi po porket umaaraw sa lugar ng Metro Manila, ibang bahagi ng Luzon, hindi na umuulan sa Visayas o sa Mindanao. Magkakaiba po yan. Ngayon naman ay silipin natin ng saglit ito nga pong tinatawag natin no tropical cyclone threat potential kung mayroong mga pagbabago sa direksyon o galaw po ng nakikita nating bagyo. Actually, itong tropical cyclone threat potential natin ay palagi po itong nagiging updated. Kung makikita nyo ho sa pagitan ng May 28 hanggang sa June 3, may consistent po tayong nakikita na low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po yung nakikita natin na nasa low chance category na LPA kanina. Yung pinakita ko yung nakadilaw na malayo pa naman sa Philippine area natin pero inaasahan po na papasok dahil makikita nyo May 28 hanggang sa June 3 papasok sa loob ng PAR. At ito namang nakikita nyo isang yellow na yan, itong LPA na yan, dito po sa may bandang kanluran po ng Luzon ay nakikitang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ganon din, May 28 hanggang sa June 3. Pero low chance yung category niyan at masyadong maliit na kategorya ng low pressure area. Pwedeng malusaw, pwede ding mawala. Pero ang pinapangambahan natin dito at iniingatan, huwag itong sasabay sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Dahil kapag nagkaroon ng connection, ang LPA at ang southwest monsoon, nagkakaroon po ng dagdag na lakas ang LPA. Nade-develop po yan. Kahit po yan is low chance, nagiging high chance po agad ang low pressure area. So, kailangan i-monitor natin yan dahil magkakaroon yan ng mga pagbabago. Ngayon naman po, ito yung pinaka magiging update natin at ipapakita ko sa inyo muna ng direkta. Yung ating tinatawag po na live map, no? Actually, yung mga nanonood po sa atin ay tinatapos yung video. Natutuwa naman po ako kasi talagang na-appreciate nyo po yung pagre-report natin. Nakikita nyo yung mukha ko. At isang reason din po kasi kaya tayo nagpakita ng face natin para hindi po tayo makonsider bilang AI. Sinasabi kasi ng iba, AI lang si Kuya Francis parang ChatGPT gano'n. Pero hindi nila alam, marami tayong effort na ginagawa po sa pagre-report. Talagang puyat, lahat po, mga update, marami po talaga, lalo pag nagkaroon ng bagyo. Ito po, kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live po na mapa, ipakita ko po mabuti. Makikita ho ninyo dyan yung low pressure area, dalawa. Ito po, no, makikita nyo mabuti sa ating pinaka-live na mapa, etong LPA na sinasabi ko na unlikely ang category, halos nakadikit na ito sa may bandang silangan po ng Mindanao. May direktang epekto na ito, kaya mag-ingat yung mga kababayan natin na malapit ho dyan. Yung isa namang LPA, ito po, makikita nyo mabuti, medyo malayo pa siya, pero meron na itong sirkulasyon. Nagkakaroon ito ng sirkulasyon dahil sa epekto po ng easterlies. Yung hangin po na to na nakikita nyo sa may bandang silangan po, yan po yung tinatawag natin na maalinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kapag nandyan pa rin ang easterlies, hindi pa rin po tayo ligtas sa mga banta ng local thunderstorms dahil sa sobrang alinsangan, lulot po ng easterlies sa bandang umaga, sa tanghali, sa hapon, nagkakaroon ng mga pag-uulan. At dito naman po, no, makikita nyo mabuti, sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, yung development po ng habagat o southwest monsoon, nagkakaroon na ng formation. So pag sinabi kasi natin na habagat, hindi automatically yung pinaka-peak na ng habagat ang mararamdaman natin. Dadaan muna yan sa pagiging southwesterly wind flow, mahinang habagat, and then doon napapasok yung sinasabi natin na bugso ng habagat o yung tinatawag na southwest monsoon. Kapag southwest monsoon, asahan po natin na medyo matataas ang mga pag-ulan kahit wala pong bagyo o LPA, lalo na po sa bandang hapon po at sa gabi. So lapitan natin ng konti ito nga pong parte ng Metro Manila. Bakit daw po sobrang init ang nararanasan? Kasi sabi, no, eto na, papunta na tayo sa habagat, transition period na from tag-init papunta sa tag-ulan. Bakit daw sobrang init? Ang Metro Manila po, ang NCR, apektado po yan ng easterlies o malinsangang hangin. So yung temperatura na aabot dyan sa Metro Manila at NCR, yung pinakamababa nasa 28 degrees Celsius, yung pinakamataas naman 37 degrees Celsius. Pero kung mapapansin ho ninyo, feels like 40 to 45 degrees Celsius yung init. Hindi po yun na 40 to 45 bumaba na tayo ngayon sa 37 degrees Celsius. Yung 28 degrees Celsius naman, mararanasan yung bandang hapon dahil nga po nagiging maulap ang kalangitan. And then ang ine-expect naman natin sa parte ng Metro Manila at NCR, mga pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil po sa localized thunderstorms. Tip ko sa Metro Manila, ito po, mainit sa umaga, magdala ng payong sa hapon, may chance ng bigla ang thunderstorm simula po alas 2
hanggang alas 6 po ng hapon. Kaya kung lalabas kayo sa hapon ngayong linggo, siyempre family day, magdala po ng payong, jacket, or kapote. Yung mga motorista natin, mag-ingat po, ha? At dito naman tayo sa parte po ng Luzon, Northern Luzon and Central Luzon. Bandang hapon po makakaranas ng mga maulap na kalangitan. At ito, no, ito makikita nyo na mabuti sa ating screen. Nandyan pa rin yung sirkulasyon ng hangin, dulot po ng tinatawag natin na localized thunderstorms o easterlies, no? Magkasama ho kasi yan. So, ang tsansa niyan, mga kaibigan ko, mga kababayan, nauulan bandang hapon ay medyo mababa naman. Pero yung maulap na kalangitan mararanasan. Kaya naman mag-ingat po ang mga nakatira Northern and Central Luzon. Sa parte naman po ng South Luzon, mga kababayan ko, kasama ang Bicol Region, tumataas ang tsansa ng maulap na kalangitan dyan bandang hapon. At sa gabi naman, yung mga pag-uulan, dulot po ng mga localized thunderstorms. Dito naman tayo, baba tayo ng konti, no, para makita po ninyo. Sa parte po ng Visayas area, Cebu City, ito po, makakaranas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon at sa gabi. Dulot po yan ng trap o extension po ng low pressure area dyan sa may bandang silangan po ng Mindanao. Kasama na rin ang mga localized thunderstorms. So mag-ingat po yung mga lugar dyan, no, sa may Eastern Visayas, Cebu City, yung mga lugar po na yan. Dito naman tayo sa parteng Mindanao at kung makikita ho ninyo, nandyan po yung epekto ng LPA o trap ng low pressure area. Kitang-kita naman natin, no? Ito po yung LPA at nandyan yung kanyang nagiging direksyon. Ang Mindanao naman, especially sa may General Santos, Zamboanga, Davao at Caraga, mataas ang mga pag-uulan dyan dulot po ng trap o extension po ng low pressure area. Pinag-iingat yung mga lugar na yan dahil sa ngayon po talagang inconsistent pa rin ang ating panahon. Merong mainit na panahon sa Metro Manila. Meron naman mga pag-uulan sa Eastern Visayas, meron naman po sa silangan ng Mindanao. Para sa karagdagang impormasyon, ito po sa Manila, 28 to 37 degrees Celsius ang init. Mainit pa rin yan, no? Kaya yung mga naka-aircon, sulitin nyo na ho kahit gumastos tayo, okay lang po. Kaysa naman ang buhay naman natin, no? Northern Luzon, 28 to 38 degrees Celsius, mainit. Southern Luzon, 27 to 36 degrees Celsius. Visayas, 27 to 35 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, 26 to 34 degrees Celsius. Ngayon po mga kamabayan, no? Pasensya na po, nabubulol tayo. Explain ko mabuti. Ito pong sinasabi natin na banta po ng papalapit na bagyo. Ngayon po, tinatanong tayo kung ito ba ay magiging super typhoon o gaano ba kalakas ang bagyong mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility alinman sa dalawang LPA na yan. Ito pong unlikely na category or itong isang LPA na nasa low chance ng category. Ito po, no, dinoble check natin ito sa ating po tinatawag na tropical cyclone threat potential. Hindi naman natin nakikitang lalakas ito sa pagiging typhoon o super typhoon category. Pero ang tendency na mangyari ho dito, yung development ng southwest monsoon dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, nagkakaroon na ng formation. So pwede at possible yung sinasabi natin na hatakan po ng LPA at ng southwest monsoon. Actually, ang LPA ang humahatak dito sa habagat o mahinang habagat, southwesterly wind flow, dahil nga develop na yung formation o yung hangin po na meron dito sa low pressure area. Actually, kung titignan nyo, unlikely yung category ng LPA na yan. Pero malawak yung radius o yung sirkulasyon po ng hangin. Yung umiikot po na hangin na yan, tinatawag po natin yan na spiral clouds. Yung spikes po na umiikot na yan, yan yung nakaka-apekto at nagpapaulan. Pero ang isang low pressure area, mahina lang po yung hangin. Kasi ang isang tropical depression o mahinang bagyo na nasa category 1, tumataglay lamang ng 39 to 62 kilometers per hour. Mas mababa po yung epekto ng hangin nito na tumataglay lamang, no, ng 35 kilometers per hour. Pero yung mga pag-uulan na maidudulot po ng isang low pressure area, malawak. Ang gusto lang naman natin makaranas ng mga pag-uulan, di ba po? Ay naman natin ng mga malalakas na bagyo. Pero hindi pa rin tayo sigurado dito sa isang LPA na nakikita at pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Ito po, no? Ito yung nakikita natin sa tropical cyclone threat potential. Napapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility May 27 hanggang sa June 3 o first week po ng June. Doon po yung na-expect natin na magkakaroon na ng mga pag-uulan. At yung mga lugar naman na unang maaapektuhan po,
na ang tinatawag natin na banta ng LPA o mga papalapit na bagyo ay ang silangang bahagi po ng Mindanao. Kasama rin ang Eastern Visayas. And most of the time, dyan po kasi dumadaan yung mga bagyo. Diyan nagsisirculate. Tataas po ng konti dito sa may bandang North Luzon. At papunta naman dyan po sa may extreme Northern Luzon. Kaya nga lagi nating sinasabi, kapag merong mga malalakas na bagyo, lagi namin mention, lalo na pag dumaan dito sa North Luzon, yung Sierra Madre. Kasi yun po tao ang sinasabi nagpoprotekta sa malaking bahagi ng Luzon, yung mga taga Luzon po dito, no? Pero alam naman natin na yun is ginawa ng Panginoon para sa bansa natin, para maprotektahan. So, ibalik din natin yung pag-aalaga, tulad yung mga puno, iwasan yung pagputol. Pero alam niyo naman, pag sinasabi kasing may permit, sige pa rin, no? Pero dapat pag pinutol, palitan ng panibago para magbunga po muli. So, mga kababayan, explain ko ding mabuti. Marami kasing natatakot. Bakit daw kapag pumasok na ang southwest monsoon o habagat season, puro daw ba pag-uulan o buong hapon na daw ba o buong month ba ng season ng habagat puro pag-ulan? Hindi po lagi ko pong ina-explain sa channel natin na ang habagat is nagpapahinga din. Meron tinatawag na monsoon break o yung pansamantalang pagkawala ng habagat kapag ka ito po ay humina o nasamahan ng iba't ibang weather system. Ito po, para malinaw sa atin, pag na-develop na po ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, mawawala na pa unti-unti ang epekto ng easterlies. Pero ang easterlies, bumabalik-balik pa rin yan. At the more na bumabalik po ang easterlies, humihina naman ang habagat. Hindi po pa pwede yung malakas po ang easterlies, tapos malakas din ang habagat. Isa lang sa kanila ang mangunguna o magiging pangunahing weather system natin. At dahil nga po habagat season tayo, etong easterlies is nasa lamang po to, nasa tag-init season ito. Ngayon po, ang monsoon break natin tumatagal ng 1 hanggang sa 2 linggo po. Alam naman natin na talagang pag merong mga bagyo o merong mga malalakas po na pag-ulan, yun is habagat season na po. So ngayon naman po, paano ba yung mga dapat nating gawin o mga paghanda? Alam nyo si Kuya Francis nyo, lagi ako nagbibigay ng paalala. And dito sa channel natin, normally ini-explain natin one by one. Hindi lang yung update sa bagyo, bagkus yung mga dapat gawin. Lalo na may mga senior tayo nanonood, kailangan alalayan natin sila. Sila meron pong mga, alam naman natin, nararamdaman din sa kanilang puso. Mahirap po na magulat sila, masyak, naku, malakas na bagyo. Dito po talaga explain natin mabuti, walang malakas na bagyo Yung mga nanay ko po dyan, mga senior po, yung lagi pong tumatawag at nagko-comment sa akin. Nako, sobrang maraming salamat. Bibihira po yung umaabot dito sa video, sa dulo Bibihira po, kaya sobrang appreciated ko po lahat ng effort po ninyo. Kahit yung comment lang, pag-like nyo lang, pag-heart, naku po, sobrang salamat. Ito po, maghanda tayo. Unang-unang gawin pa rin natin, mag-antabay po kayo sa aking weather update. Madaling araw pa lamang po, nag-a-update na, nagpo-post na si Kuya Francis nyo. And kilala nyo naman yung channel natin, di ba? At pangalawang paalala ko, like ko po sinasabi, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, maglinis na ng kapaligiran. Meron naman tayong tinatawag na linis mo, tapat mo, di ba? Pero sana, kung makita natin madumi yung kabila, kaliwat kanan, linisin na rin natin. Kasi once na magkaroon ng biglang bugso ng mga pag-uulan, dahil po sa mga localized thunderstorms, tulad ngayon, meron tayong LPA, hindi po biglang baha na lamang. Nakakatakot kasi yung ganon. Delikado ho yun. Yung pangatlong paalala ko, kailangan yung mga safety natin, yung ating mga importanteng gamit. Actually, marami tayong mga gamit na minsan inaanod ng baha. Alam naman natin yan, no? Lalo na po sa mga low-lying areas. Particular na po dito sa Metro Manila. Alam nyo, 1 oras lamang o sabihin na natin 45 minutes na tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Nakakaranas na po agad ng mga pagbabaha. Bakit? Kasi napakarami pong basura. Yung pinaka-basura po talaga na bumabara sa kanal, yan po yung nagiging problema sa biglang pagdaloy po o pagtaas po ng tubig. Nakita naman natin ng mga nakaraan sa Commonwealth, sa SLEC, yung mga taga dyan po sa Metro Manila, nakaranas ng mga pagbaha. So kung maglilinis tayo ng kapaligiran, may iwasan po yung ganong senaryo. Ito pang isang paalala ko, lagi ko sinasabi, mag-stock po tayo ng pagkain. Natatagal po ng ilang araw. Alam nyo, ito pong habagat season, hindi naman ito puro bagyo yung papasok Madalas po mga local thunderstorms ang ating mararanasan dahil sa habagat, mga pag-uulan sa hapon. Minsan aaraw sa umaga, sa tanghali, pero hindi na ganun kainit. Bandang hapon naman ang bugso ng mga pag-ulan.
Yung isang paalala ko pa, alam nyo, tapos na nung pakatapos na talagang construction month. So yung mga bahay ho ba natin, naayos na natin, pwede nyo pong i-double check mamaya kasi may mga butas. Yung bahay patibayin, in case, wag naman po sana, ipag-pray natin walang super typhoon, pero kung magkaroon man, matibay yung bahay natin at hindi tayo basta-basta mapipinsala yung tinitirhan natin. At ito, yung sinasabi ko, mag-imba ko mag-stock ng pagkain, yung kaya lang natin, no? Pare-pares lang naman po tayo. Ako po, namimili lang ng sakto, yung ano lang kasya sa budget. Yung mga senior natin, yung may mga budget, mag-imbak po kayo ng pagkain. Ugaliin po natin yan. Ito pa, baka makalimutan ko yung go bags. Yung go bag, importante yan. Dapat meron yung flashlight, meron yung tubig, medical kit, lahat po. Pang emergency purpose po yan. Na dapat po lagi nating dala-dala. Alam po natin yan, di ba? At yung panghuli na lagi kong pinapaalala sa inyo na kinakailangan ipanalangin natin sa Panginoon. Prayer po is the best powerful weapon, no? Sa lahat po ng bagay, problema, mga dilubyo, mga bagyo, lindol. Kailangan natin manalangin sa Panginoon na wala pong mga malalakas na bagyo na tumama po, especially dyan po sa misilangang bahagi ng ating bansa. Alam naman natin na inililigtas tayo ng Panginoon sa mga malalakas na bagyo, and tested and proven na yan doon po sa Super Typhoon Sinlaco noong mga nakarang mga buwan. Nakita po natin yung mabuti, ang pagkilos ng Panginoon. Kaya ugaliin natin na laging manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa kung anong bagay na meron po tayo. At ito pa po, lagi ko sinasabi na kinakailangan po kapag ganitong nasa habagat na season na tayo, malapit na tayo sa tag-ulan, i-ready natin yung ating mga sarili. And dapat alam natin kung saan tayo pupunta, mga evacuation. Lagi po tayong may payong na naka-ready na. Meron po tayong mga support, no? Meron tayong mga bagay na pang-ready talaga sa tag-ulan o sa bagyo season. So ito po, no, bago natin tapusin, meron tayong ano ngayon na i-shoutout ko po yung mga solid po na followers natin o subscriber natin na laging nagko-comment. Actually, kakaunti lamang kasi yung iba hindi ko na isulat yung ibang pangalan, pero syempre isa-isahin na po natin. So pwede nyo na pong i-cut yung video, no, kasi may mapapahaba po tayo. At unahin po muna natin, i-shoutout po natin, ito pong si Ma Cristina Korea, no? Salamat po, ma'am. At itong si Jennifer Bacayo. Ririnig niyo po ba ako? Si Alvin Manok, si Pedro Jr., kasama rin po itong si Rolando Dionisio. Salamat po, sir. Si Randy Morales, Vice Edward Morales, lagi po nagko-comment sa atin. Ako, salamat po. Si Pilomeno Pino, salamat po, ma'am, no? Medyo nabulol tayo sa pag-pronounce. Pasensya na po, pa-practicing ko pa sa susunod. Si Maria Laksamana. Shoutout po, ma'am. At sa susunod po, suportahan nyo pa rin po yung ating channel. At si Roque Paniego, si Chodedi Desena. So yan po muna, shoutout sa inyong lahat. At muli, bago natin tapusin, always po tayong manalangin sa Panginoon. Ang Bible verse natin ay matatagpuan po ngayong araw po ng linggo sa John 3:16. At ang sinasabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po at mag-ingat po tayong lahat.